Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, May 13 na po 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, importante manalangin po muna tayo. Yes, Lord Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay mo sa akin. Gayon din sa manonood po ng channel na ito. Ingatan mo po kami ngayong buong araw po ng Sabado sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kababayan, nananatili pa rin po ang lakas ng bagyong Domeng bilang severe tropical storm o Category 3 na bagyo. Ngayon po marami nagtataka, meron ng bagyo sa loob ng ating bansa pero wala pa rin pong mga pag-uulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. May mga pag-uulan pero napakahina naman at bibihira lamang. Hayaan nyo po kung i-explain ko sa inyo kung bakit ganun po ang nangyayari. Pero eto, maghanda sa banta ng mga pag-uulan ngayong araw po ng Sabado. Pero baka makakalimutan natin, i-like at i-share nyo po yung update natin para mapanood ng mga kababayan natin sa anumang parte ng ating bansa. Ito pong bagyong Domeng, no, o dating may international name na Jangmi, ay huli pong namataan na meron pong lokasyon 1,005 kilometers east of Northern Luzon. Nasa parte na po ng Luzon yung lokasyon nito, no? Pero yung mga kababayan natin laging nagrereklamo, wala daw ulan. I-explain ko po sa inyo mga kababayan. May lakas po ito ng hangin na 95 kilometers per hour. May pagbugso po na umaabot naman sa 120 kilometers per hour. Pa-west, northwestward po ang kilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Explain ko kung bakit yung mga lugar na nalalapitan po ng trough extension ng bagyong Domeng ay hindi nakakaranas ng mga pag-ulan. Ito po, meron po kasi tayong tinatawag na warning lead time. Etong sirkulasyon ng bagyo, umiikot ho yan, no? Hindi naman automatically pag na-direkta sa lugar natin yan, may ulan na agad. Meron pong warning lead time at minsan, ang warning lead time po ng bagyo, umaabot po yan ng 24 to 48 hours. Pero yung mga pag-ulan, napapadalas na ho yan bandang hapon. Lalo na ngayong araw ng Sabado hanggang sa mga susunod po na mga araw. At mamaya naman pong alas 2 po ng hapon, ang magiging lokasyon naman po ng bagyong Domeng, 845 kilometers east of Northern Luzon. Ito po, no, i-explain ko sa inyong mabuti. Ang parte po ng Northern Luzon ay apektado ng trough extension ng hangin ng bagyo. Pero huwag niyong kakalimutan na hindi yan automatically uulan, ububugso po yung mga pag-ulan sa mga lugar po na aking binanggit. At kung makikita nyo naman sa ating po tinatawag na track and intensity forecast, ito po, no, maraming naguguluhan. Kung ito nga ba'y maglalandfall o hindi, uulitin ko po mga kababayan at ipinakita ko na nung mga nakarang track and forecast natin na hindi po maglalandfall ang bagyo sa ating Philippine landmass o sa ating kalupaan. Bagamat ito ipapalo po sa bagiging typhoon sa May 31 po, no, ito po yung linggo ng madaling araw hanggang sa Monday po ng umaga hanggang sa June 1 ng 2 p.m. ay typhoon category po ito. Hanggang sa lumabas na ating Philippine Area of Responsibility, mananatili po siyang typhoon o category 4 po na bagyo. Pag ganun po ang nangyari, typhoon category, mas lalakas po yung trough o extension ng kanyang hangin, yung tinatawag po natin na radius po ng bagyo. Kaya inaasahan po natin ang malawakang mga pag-ulan, lalo na po sa araw ng Linggo, Lunes, at sa mga susunod po na mga araw. So, ito po, no, bukod po dyan sa severe tropical storm na Domeng, nakaka-apekto rin po ang tinatawag natin na southwesterly wind flow dyan po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Hayaan nyo po kung i-explain in place, pakiusap, tapusin nyo po yung update natin. May mga importanteng bagay po kung i-explain sa dulo po ng ating video. So ngayon, unahin muna natin yung mga lugar na apektado ng trough kasi malawak pa rin to, no, yung sirkulasyon po ng bagyong Domeng. At hanggat hindi po ito nawawala o nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa banta pa rin ang mga pag-uulan, yung mga lugar po na aking babanggitin. So ito pong trough ni bagyong Domeng ay direktang nakakaapekto na po sa Eastern Visayas. Kasama po dyan ang Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar. Sa parte din ng Caraga Region, apektado ng trough extension ng bagyong Domeng ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. So lagi ko pong sinasabi na itong bagyong Domeng ay meron pong warning lead time, no? Pwedeng hindi pa agad-agad automatically maranasan yung mga pag-ulan pero nagsisirculate po yung hangin yan. Kaya asahan pa rin natin bandang hapon sa gabi yung mga impact po ng trough extension po ng bagyong Domeng. Kaya yung ibang sinasabi, meron daw bagyo at aabot sa typhoon category. Bakit hindi daw maramdaman? Nasa labas kasi ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Bakit? Gusto nyo po bang pumasok
sa ating Philippine landmass. Mas matindi po yun. Matindi talaga ang magiging epekto nun at dapat handa tayo, ha? Alam nyo naman tayong mga Pilipino hanggat hindi nararanasan, hindi po magiging handa. So ito naman, yung mga lugar naman na apektado ng tinatawag natin na southwesterly wind flow o mahinang habagat. Ito po, sa Western Visayas kasama sa apektado ng southwesterly wind flow ang Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras. Sa Negros Island region naman po, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, kasama po ang Sibugay, Sacsayhuamán, kasama po ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, BARMM, Maguindanao del Norte, kasama po ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Norte at area po ng Palawan. Ito pong southwesterly wind flow, sa ngayon po hinahatak pa rin ito ng Bagyong Doming. Ang Bagyong Doming kasi kahit po wala itong landfall scenario sa ating Philippine landmass, sa paghatak niya, sa tuwing hahatakin niyang epekto po ng southwesterly wind flow, naapektuhan po ang kanlurang bahagi ng ating bansa. Binanggit ko yung mga lugar kanina. So yun po yung dapat mag-ingat, no? Parte o kanlurang bahagi po ng Palawan, kanlurang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero lagi kong pinapaalala, may mga senaryo pa rin po tayong kinoconsider dito sa mga posibleng pwedeng pagbabago po sa kilos at galaw po ng Bagyong Doming. Pagamat walang landfall senaryo, pwedeng bumaba ng konti kapag lumakas po ang epekto ng southwesterly wind flow kapag naging habagat ito sa mga susunod po na mga araw. Ngayon, silipin po natin ng mabilisan, ito pong tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Kung makikita nyo, lalabas ito pong Bagyong Doming ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil next week pa po ito, by Tuesday, sa Wednesday, ito yung palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung makikita nyo sa ating mapa, pagitan po ng May 28 hanggang sa June 3, meron pang isang sama ng panahon na madedevelop po dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ito po ay low pressure area na medium chance ang category. So ito po ay madedevelop pa bilang bagyo. Yan po ang tinatanong sa atin kasi sa tuwing may bagyo, tinitignan agad kung merong magiging kasunod. So itong banta ng LPA na yan, na medium chance, kitang-kita rin nyo naman po, nakared siya, no? Hindi nakikitaan agad-agad na magiging bagyo. Pero, dahil kung ipapaalala, once na fully developed na ang habagat at lumakas ito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, may chance na maapektuhan po ang kanlurang bahagi ng ating bansa, lalo na kapag na-develop ito bilang isang tropical depression. Itong nasa may kanlurang bahagi ng ating bansa, yan yung mataas ang chance na magkaroon ng landfall scenario diyan po sa parte ng Western Luzon. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dyan. Ngayon naman po, ipapakita ko po sa inyo yung ating pong tinatawag din ng mga kategory ng bagyo. Actually, kinakailangan po alam talaga natin yung kategory ng mga bagyo. Minsan kasi akala natin mahina, pero malakas pala. Alam niyo si Kuya Francis, hindi naman po akong galit, no? Full of energy lang talaga tayo tuwing umaga. At kinakailangan medyo may energy para yung mga kababayan natin na tulog pa ay magising na po. Tama naman po, di ba? So ito po, ngayon di ba nasa category 3 ang ating Bagyong Doming. So pag sinabi nating category 3, severe tropical storm na may lakas ng hangin na aabot lamang hanggang 89 to 117 kilometers per hour. Take note, after po nito maging severe tropical storm, magiging typhoon category ito hanggang sa Monday, Tuesday, Wednesday. Pero pag Wednesday, sa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pag typhoon category, magtataglay ito ng hangin na 118 hanggang 184 kilometers per hour. So merong mga ibang track tayo na sinusundan at nakikita doon na pwede itong umabot sa pagiging super typhoon. Pero eto, wag mag-alala dahil kung maging super typhoon yan, nasa labas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakakatakot ang super typhoon dahil nagtataglayan ng 185 kilometers per hour na lakas ng hangin hanggang 200 pataas. Ayan po yung sinasabi natin na merong life-threatening po na lakas ng hangin. Kapag super typhoon, malimit o hindi ganun kalakas ang mga pagulan, pero yung hangin, yung bugso ng hangin, sobra pong lakas niyan. Ngayon silipin ho natin yung tinatawag natin na advanced weather forecast at ipapakita ko sa inyo mabuti kung paano nagsisirculate yung bagyo at kung paano ito gagalaw habang nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Silipin po natin mabuti mga kababayan, i-explain ko sa inyo mabuti yung mga pwede pang mangyari at mga senaryo habang nasa loob po ang Bagyong Doming
ng ating Philippine Area of Responsibility. Alam nyo, kapag ganitong may bagyo sa loob ng ating patapos mainit pa rin nakakatakot. Tignan nyo mabuti mga kababayan, ito po yung sinasabi natin na pagkilos at galaw ngayon ng bagyong Doming. Kung mapapansin nyo po sa ating screen, nasa loob yan ng ating bansa, hindi ho siya maglalandfall. Pero yung umiikot po na yan, na may mga araw na mga maliliit na yan, pa-northwestward po yung kilos na yan, maaapektuhan po ng traffic extension ng hangin ang ilang bahagi po ng North Luzon. Aakyat pa papuntang extreme Northern Luzon yung mga area na yan mga kaibigan, mga kababayan. Pero hindi pa tapos ha, Eastern Visayas, dito pa rin yan. Yung traffic extension po ng bagyo, makakaapekto pa rin po dyan. Ganun din sa ilang bahagi po ng silangan ng Mindanao. Yung mga lugar na binanggit ko kanina, maraming lugar po yon. Paglabas ng bagyong Doming, dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa, kung makikita nyo, merong madedevelop dyan na panibagong sama ng panahon pero hindi pa kinoconsider bilang panibagong bagyo. Low pressure area pa lamang yan pero eto ha, kapag na-develop na at lumakas na ang southwesterly wind flow at naging totally habagat na, dyan po magkakaroon ng pag-develop etong sama ng panahon at mangyayari yung tinatawag po natin na rapid intensification. Well, ayaw naman natin mangyari yung ganun pero kinakailangan po natin mag-ingat. So ngayon, bukod dyan mga kababayan, ipapasilip ko naman sa inyo yung ating pinaka-live na mapa na kung saan ay makikita nyo direkta yung pagkilos po at galaw po ng bagyong Doming. Alam nyo, kinakailangan ko itong i-explain ng mabuti para yung mga kababayan natin hindi lang alam yung balita. Pagkos natututo rin. Tama naman po ba mga kababayan, kailangan matuto po tayo sa araw-araw dito sa update po ni Kuya Francis. Madaling araw pa lamang po gumigising tayo para sa update at yung mga senior natin dyan, kamusta ho kayo? Pakarami po nagko-comment at sobra naman po ako nagagalak at natutuwa po sa inyong lahat. So kung mapapansin ho ninyo sa ating pinaka-live screen, sa ating mapa, ito po yung bagyong Doming. Yung umiikot po na hangin na yan, yan po yung humihigop sa southwesterly wind flow dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang nangyayari ho dito, habang hinihigop po ng bagyong Doming ang southwesterly wind flow, lalo po itong lumalakas sa karagatan Pasipiko sa Philippine Sea po, no? Kung makikita nyo, yung umiikot na ito, tinatawag po natin na spiral clouds. Yan po yung may impact na nakakaapekto sa mga lugar na nadidikitan nito. Kitang-kita naman natin kung paano nagsisirculate at malawak, malakas yung radius po o nasasakop po ng bagyong Doming. Pero ang tanong ng karamihan, Kuya Francis, kung may bagyo sa loob ng ating bansa, no, bakit wala namang ulan? Yan po ang karaniwang itinatanong sa atin. Ito po ang simple explanation dyan. Lagi kong sinasabi na meron pong warning lead time ang bagyo. Meron pong warning lead time na umaabot sa 24 hours, meron naman sa 48 hours, meron po sa 12 to 16 hours. So kinakailangan, huwag masyadong atat, no? Kita-kita naman natin meron naman time pruweba at pinapakita talaga sa mapa. Ito po, no? Ito kasi yung pinakasentro ng bagyo. Yan po yung mata na yan. Yan po yung pinakasentro, pinakamata ng bagyo. Yun po yung napakalakas ng impact. Pero yung nakapaligid ho sa kanya, yan yung spiral clouds o yung mga hangin po, no, na may dalang kasamang ulan. Pero hindi naman po kalakasan dahil nga sinabi natin, severe tropical storm po yan hanggang sa typhoon category lamang ang maaabot po ng bagyong Doming. Pero kinakailangan pa rin natin mag-ingat. Lalo na po bandang hapon hanggat wala pang epekto ng bagyong Doming, hintay-hintay lang. Alam nyo, talagang kinakailangan ko pang i-explain talaga na mabuti para hindi din maguluhan ng ating mga kababayan. Kasi iba sinasabi, naku po, ayan na naman, puro bagyo, hinahype lang yata nila. Well, hindi po talaga. Kasi meron po talagang bagyo. Ito, ang mga localized thunderstorms, kailangan din po natin paghandaan. Lalo na po sa parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil kapag lumayo ang bagyong Doming, mananatili pa rin po yung epekto niyan dito po sa ating bansa, no? Lalo na, inihigop niya pa rin ang epekto ng southwesterly wind flow. So ito, bibigyan ko muna kayo ng mga paalala, din tutuloy tayo sa ibang update, no? Dahil ko sinasabi ngayon, meron tayong bagyong minomonitor. So ano yung dapat natin gawin? Unang-una, kinakailangan mag-antabay tayo sa mga latest weather update. Si Q Francis Cho lagi nagbibigay ng update sa inyo at maraming salamat ho sa lahat po na nagko-comment at nauunawaan nyo po yung ating explanation. Yung iba tinatapos talaga, nako, appreciated ko po ng sobra-sobra yan. Yung pangalawa, lang ko sinasabi, ito po, ngayon pa lamang pakiusap. Parte ng Metro Manila, mga crowded places, Eastern Visayas, North Luzon, ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha. Alam nyo, pinagmumulan yan, yung mga basurang nakabara sa mga kanal. Kaya ngayon, kinakailangan maglinis tayo ng kapaligiran natin. Alam nyo, yung mga kababayan natin dyan,
Si Ma'am Jackie, yung ibang mga nagko-comment sa atin, talagang pinapakinggang mabuti. Sinusunod po yung mga payo natin. Alam nyo, walang mawawala. Wala tayong talo dito. Kung maglinis kayo ng kapaligiran, tayo po sa makakaligtas sa mga banta ng mga biglaang pag-flow ng mga malalakas na baha. Lalo na po sa low-lying area sa Metro Manila. At yung mga nakatira naman, malapit po sa mga karagatan, sa mga ilog, pwede po kayong mag-double check kung yung mga lugar ho ninyo hindi maaabot ng tubig. Sa mga low-lying areas, sa mga paanan ng bundok, iwas kayo dyan sa landslide ha. Lalo na po itong mga susunod na araw dahil lalabas pa ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Domeng pagdating pa po ng next week, no? Tuesday, sa Wednesday, dyan pa po ang paglabas niyan. Pero mananatili pa rin yung epekto niya kasi hinahatak niya po ang epekto ng southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pa, yung isang paalala ko, importante. Yung mga dokumento, mga papeles, ilagay nyo na po sa CPLAC list lang po. Actually, pakinggan nyo po ako, no, dahil po ito magbe-benefits po para sa atin. Hindi naman ito para sa akin lang, para ito po sa lahat ng mga kababayan natin. Alam nyo, kinakailangan talaga, bigyan ko to ng diin para po maunawaan ng mga kababayan natin. Ito pa po, yung laging ko sinasabi, yung mga bubong natin, yung mga haligi ng bahay, baka walang tibay. Ito, hindi naman ito maglalandfall, pero iba pa rin yung handa tayo. What if ganito ang mangyaring senaryo, mga kababayan? Yung panibagong sama ng panahon na mapubuo po sa first week hanggang sa second week ng June dito sa kalurang bahagi ng ating bansa ay maging delikado. Kung maging delikado man yun, kung nakahanda ang ating kabahayan, ay hindi tayo mapeperwisyo. Alam nyo, minsan nakakabigla yung ganito. Ito po, pakinggan nyo mabuti. Kapag sobrang init pa rin kahit may bagyo, yun po ang nakakatakot. Bakit nakakatakot? Kasi nga yung impact yung warning lead time matatapos na. Kapag natapos po yung warning lead time ng bagyo, yung hangin kasi nagsisirculate yan, umiikot yan. Hindi yan pag-ikot hagupit agad, pag-ikot paulan agad, iikot yan. Doon pa lamang po nagkakaroon ng circulation din, nabubuo yung mga pag-ulan. And dapat handa tayo sa mga ganong senaryo. Eto pa po, kung kaya natin mag-imbak, mag-stock ng pagkain, natatagal po ng pang ilang araw. Actually, natutuwa ako kasi mga kababayan, nagsasabi ko, Francis, meron kaming pagkain, meron kaming itinabi. Good job po mga kababayan dahil po, yan ang magsasalba sa atin kapag meron pong bigla ang bugso ng mga malalakas na mga pag-uulan. Hindi natin kailangan pumunta agad-agad sa palengke o pamili. Pero kung wala namang pong budget, kung saktuhan lang, okay lang po. Kung ano lang po yung kaya, wag natin pilitin. Hindi po tayo pare-pares ng kalagayan, pero kailangan magtulungan tayo. Si Kuya Francis, yung ganito yung way at tulong na naibibigay po para sa inyong lahat. Ito pa, kailangan po natin manalangin sa Panginoon dahil ito nga pong Bagyong Domeng, bagamat hindi ito maglalandfall, salamat sa Diyos, ito naman ay magiging typhoon category. Ito po, no, kinakailangan ipag-pray natin na magtuloy-tuloy ito papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi bumaba. So bakit bababa? May ganung senaryo kasi tayong nakikita, which is kapag lumakas ang southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng ating bansa at na-develop na bilang habagat, may tsansa na mas bumaba ng konti ang impact po ng hangin nitong Bagyong Domeng. Tandaan nyo pong mabuti yan kasi ang habagat at mga bagyo naghahatakan lamang yan. Kung sinong mas malakas ang impact, mas malakas ang radius at hangin, yun po ang nakakahatak ng mas mahalakas. Pero kapag mahina naman ang habagat, mas malakas itong Bagyong Domeng, hahatakin lamang. Ganun po ang nangyayari dyan. So dapat po natin paghandaan yung ganun pong mga senaryo at mga pagkakataon. Lagi ko pong ipinapaalala mga kababayan ko, sa ganitong sitwasyon na mayroong bagyo tayong minomonitor, pagtutulungan ang kailangan. Alam nyo, ang dami na nating problema pero dapat po tayong mga Pilipino ngayon ay magtulungan. Alam nyo, ito yung pagkakataon po natin, pagkakataon ko din po para maibahagi yung update natin sa weather araw-araw. So ito po, no, kahit po meron tayong Bagyong Domeng na minomonitor ngayon, meron din pong southwesterly wind flow, hindi pa rin po tayo ligtas sa medyo maalinsangan pong panahon. So bakit maalinsangan pa rin? Merong bagyo season na nga, di ba? Habagat season. Eto po, lagi ko sinasabi sa inyo, yung moisture na nanggagaling po sa lupa, dulot ng easterlies ng mga nakarang mga linggo, mga araw, ay nananatili pa rin yung singaw po sa ilalim. So yung alinsangan po na yon, nararamdaman pa rin natin. So ito po, sa ating temperatura, ngayong araw po ng Sabado, ito po, sa parte po ng Luzon sa Metro Manila, ang pinakamataas po ay aabot pa rin sa 36 degrees Celsius. At sa Metro Manila, pinakamababa naman 27. Pero feels like 40 to 45. Pero bumaba na ho yun ha. Central Luzon, pinakamataas 36 degrees Celsius. Pinakamababa naman 28 degree. Sa Batanes, Cagayan Valley, pinakamataas aabot po sa 32 hanggang 35 degrees Celsius.
pero 40% no ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon. Mag-ingat po yung mga kababayan natin diyan. Cordillera, kasama pong Ilocos, 23 to 31 degrees Celsius ang init po na mararamdaman at 40% din ang tsansa ng pag-uulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Pero lagi ko sinasabi, pagdating ng mga susunod na mga araw, makaka-apekto at magpapaulan na ang bagyong Doming. So sa Visayas naman, Eastern Visayas, ang temperatura po dyan ngayong araw ng Sabado, 26 to 32 degrees Celsius. Yung 26 sa bandang hapon na po yon. At pataas yung tsansa ng mga pag-uulan sa hapon. Western and Central Visayas, 26 hanggang 33 degrees Celsius pa rin po. Partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorms ang aasahan sa bandang hapon. Sa parte ng Mindanao naman, Davao, Caraga, 26 to 32 degrees Celsius po. Ang temperatura, lalo na po sa hapon, medyo bababa yan. Ang tsansa ng ulan nasa 40 to 80% pa rin po dahil sa trough extension po ng bagyong Doming. So mga kaibigan ko, mga kababayan, lang ko sinasabi, ayun po is bagyo season na tayo, pero sobrang mainit pa rin. Naguguluhan ng mga kababayan natin. Baka daw kasi, eto na yung hudyat ng Super El Nino. Yung kahit perong bagyo hindi maramdaman po dahil nga sa init. Well, hindi pa po tayo, o wala pa tayo sa tinatawag na Super El Nino, bagkos doon muna tayo dadaan sa South West Monsoon Season. At ipapaalala ko sa inyo, once na magsimula na ang habagat o lumakas na itong southwesterly wind blow, kasi ganito po yan, ang southwesterly wind blow ay pagsisimula po o entrance yan sa habagat. Kapag ang habagat po ay lumakas na, doon po, ang development ng mga bagyo o mga low pressure area ay napapadalas na. Para lagi ko sinasabi, meron din tayong tinatawag na monsoon break. So ang monsoon break naman po, kapag merong habagat, napapahinga din yan at padalas umuulan sa hapon lamang at minsan sa gabi. Umaga, maaraw, tanghali, mapapadalas sa hapon at sa gabi ang mga pag-uulan. Dahil ang southwest monsoon nagpo-produce ng mga localized thunderstorms. Mga kababayan, bawi na lang po ako sa shoutout sa susunod na update. Alam niyo po, yung 20 minutes kang magsalita ng straight at medyo pasigaw pa, pasensya na ho, medyo nauubusan po tayo ng enerhiya. Pero ito, hindi tayo mauubusan. Sa Bible verse po na ibibigay ko ngayong araw ng Sabado, pakibuksan po ang inyong mga Biblia kung meron po kayong Bible. Ito po, sa Filipos 4:13, ito po sinasabi, no? Kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. So ito po sinasabi natin, no, lahat ng mga pagsubok, lahat ng anumang bagay na problema, kaya nating harapin yan dahil ang Panginoong Hesus ang nagbibigay ng lakas sa atin. Lagi po tayo magtiwala sa may kapal. Kung may problema tayo mga kaibigan, mga kababayan, manalangin tayo sa Lord at humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo mga kasalanan at walang nakapasok o nakapantay sa kabanalan po ng ating Panginoon. Kinakailangan lamang natin magtiwala. Lalo na po merong bagyo, merong tagtuyot, iba-iba yung panahon dahil sa climate change, kinakailangan ho natin magtiwala. Muli mga kababayan ko, dito ko muna tatapusin ang ating pong weather update. Sa susunod, babawi na lamang po muli. Ito ang inyong Kuya Francis, ang weather forecaster ngayong araw po ng Sabado. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.